So, ang topic ko ngayon ay patungkol sa ipinangaral ng sikta Iglesia ni Cristo na hindi maligtas, walang kaligtasan ang tao sa buong mundo. Grabe, no? Ang tao sa buong mundo ay walang kaligtasan, kundi magbabatismo sa grupo na itinayo ni Felix Manalo na pinangalanan niyang Iglesia ni Cristo. Grabe, no? Hindi maliligtas. Ito ang sinasabi. The Iglesia ni Cristo believes that membership in the Church of Christ is the only means to man's salvation in the Christian era. Ang kanyang ibig sabihin na Church of Christ ay walang iba kundi ang grupo na kanyang itinayo. The Iglesia ni Cristo believes that membership in the Church of Christ is the only means to man's salvation in the Christian era. Ibig sabihin, hindi maliligtas ang tao kundi magpabautismo sa Iglesia na itinayo ni Felix Manalo na pinangalanan niyang Iglesia ni Cristo. Ang tanong, tama ba yan? Ang sagot, 1,000,000% para ito mali, kasinungalingan. Bakit? Kasi sino ba ang mas mahigit? Si Felix Manalo o ang Panginoong Hesus na Diyos na nagkatawang tao? Ang tanong, mayroon bang Iglesia na tinayo ang Panginoong Hesus? Ang sagot, mayroon at napakalinaw. Atin sa mga kapatid, ang Matthew 16:18. Okay. Ito ang sinabi. Musa, sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia, o bisan gani ang kamatayon, dili kayo makabuntong nini. Now, ano ba ang ibig sabihin ng sa salitang iglesia? Mga kapatid, ang salitang iglesia is an Spanish word na galing sa salitang Griego na Ecclesia, na ang ibig sabihin ay the people called out by God. At dahil tayo mga Pilipino ay naging naging sakop sa Espanyol within 333 years. Imagine, 333 at 33 taon tayo ay ginumala ng mga Espanyol. At dahil yan, na-adapt natin ang mga salitang Espanyol tulad ng salitang Iglesia. Nasa English ay church, nasa Bisaya ay katawan or simbahan. So, yan mga kapatid, bakit ang ginagamit dito sa magandang balita, unang mga translation ay ang salitang Iglesia. Ngunit kung basahin natin sa bagong mga salin, ang ginagamit ay salita ng simbahan. Pero sa English, walang kaibahan. Palaging church. Now, so ang Panginoong Hesus ay mayroong tinayo na Iglesia. At nang sila ay dumating doon sa Roma, pinangalanan o tinatawag sila doon na Iglesia ni Cristo. At ito ang ginagamit ni Felix Manalo, ang Roma 16:16. Ating basahin mga kapatid. At ating i-contextualize kung papasa ba si Felix Manalo. Ito ang sinabi sa Isaiah 16:16. Pagpangumusahay kamo, pinagi sa inigsuon nga alok, nangumusta kaninyo ang tanang Iglesia ni Cristo. Saan ito mababasa? Roma. Ano ang Roma? Isang bansa na sinusulatan ni San Pablo na kayo ay minamahal ng Diyos. Ating basahin ang Roma 1:8. So, step by step, no? Ating basahin, ha? Roma 1:7-8. Busa, gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma, nga gigugma o gitawag sa Diyos, aron mahimong iyang katawhan. Imagine, Roma.
tinatawag ng Diyos upang maging kanyang sa katawan. At tagan unta kamugdasya o kalinaw sa Diyos na atong amahan o sa Ginoong Jesucristo, napakalinaw. Na minamahal ng Diyos ang bansang Roma o ang mga Kristiyan sa Roma. Kaya doon sa Roma, tinatawag sila na Iglesia ni Cristo. At atin pagbasahin mga kapatid, na ang Diyos mismo ang nagsasabi na pumunta ka sa Roma. Sinabihan niya si San Pablo. Atin basahin mga kapatid ang Gawa 23:11. Ito ang sinabi. So, hindi basta-basta ang Roma. Hindi basta-basta yan. Ito ang sinabi. Yan ang pagkagabi ang Ginoo nitong natupad kang Pablo umingon. Ayaw kadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mo saksi ka usab kanako dito sa Roma. So napakalinaw na ang Roma, ang Diyos ang nag-utos na puntahan ninyo. Mabasa ang naisulat sa Biblia. So, dahilan, sa ibang bagay, sa ibang paningin, yan ang dahilan, may tinawag din na Roman Catholic ang Christian religion. So, malinaw na mayroong itinayo ang Panginoong Diyos Isos na iglesia na doon sa Roma ay tinatawag na Iglesia ni Cristo. So, sino ang totoo o ano ang totoo na tunay na Iglesia ni Cristo? Yun bang sumulpot noong 1914 sa pamagitan ng isang Pinoy? O yun bang nakapunta sa Roma sa pamagitan ni San Pedro at ni San Pablo? Dahil sa utos ng Panginoong Hesus. Now, ang tunay na Iglesia ni Cristo mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos ay mga pare. So, paano natin mapaniwalaan na tunay na Iglesia ni Cristo ang sumulpot noong 1914 na kaaway Manila ang mga pare? Mababasa ba na ang lingkod ng Diyos sa tunay na Iglesia ni Cristo ay mga pare? Ating basahin mga kapatid ang Gawa 5:10. Ito ang sinabi. Gihimo mo silang ginharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Ito ang mga lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia na tinatawag doon sa Roma na Iglesia ni Cristo. So, kung ang itinayo ng grupo ni Felix Manalo ay tunay na Iglesia ni Cristo, bakit wala silang pare kahit isa? So, hindi natin mapaniwalaan na ang grupo ni Felix Manalo na ipinalisto sa Pilipinas noong 1914 ay ang tunay na Iglesia ni Cristo na binanggit dito sa Biblia. Hindi na mapaniwalaan. Ito ba, upang bigyan ng patutungo ni Felix Manalo na ang kanyang itinayo na grupo na pinangalanan niyang Iglesia ni Cristo ay ang tunay na Iglesia ni Cristo, sinabi niya na na-apostasi ang tunay na Iglesia ni Cristo. Paano yan ma-apostasi? Na ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay palaging ginagabayan ng Panginoong Hesus. Palaging ginagabayan ng Banal na Espiritu Santo. Dahil ito ang suhay ng katotohanan dito sa mundo. Ginabayan ba ng Panginoong Hesus ang kanyang tunay na iglesia? O ang kanyang iglesia na tinatawag na Iglesia ni Cristo doon sa Roma? Atin basahin mga kapatid ang San Mateo 28:19 hanggang 20 o San Mateo 28:20. Ito ang sinabi. 28:20. Upang mabigyan natin patutuo na panglabastangan ang ginawa ni Felix Manalo na na-apostasi ang itinayo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang sinabi. O tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Simulan natin sa 19.
Usapan lakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ito pa ang formula o baptism. Pero bakit hindi ito ginagamit ni Felix Manalo sa kanyang iglesia na sinasabi niya na tunay na iglesia ni Cristo? So, makita na fake. Sa bante, ug tuloy sila sa pagtuman sa tanan na akong isugo kaninyo ug ginomdomi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang iglesia ni tinayo ng Panginoong Hesus na tinatawag din iglesia ni Cristo doon sa Roma ay kanyang ginagabayan hanggang sa wakas ng sanlibutan. So, paano ito maging apostasya? Grabe, Felix Manalo, no? Ano na kaya ang nangyari sa kanyang kaluluwa ngayon? Ito pa, sa San Juan 14:26. Na ang Holy Spirit ay palagi nasa simbahan. Ang manlalaban ng Espiritu Santo na ipadala sa man sa kungalan magtudlo o magpaninumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Malinaw, na ang Holy Spirit ay gumagabay din sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus. At dahil dyan, hanggang wakas o hanggang kailan, ang iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus ay ang sumahaligi at suway ng katotohanan. Ating basahin mga kapatid, ang 1 Timoteo 3:15. Apan kung malaman ako kinisulata mo'y magtudlo kanimo kung saan nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi o ang sukaranan sa kamaturan. So paano maging apostasy ang itinayo ng Panginoong Hesus na ang Panginoong Hesus ay nasa piling ng kanyang simbahan hanggang wakas. Ang Holy Spirit ay nasa piling ng simbahan hanggang wakas. Ang simbahan dahil dyan siya ang haligi at suway ng katotohanan dito sa mundo. Paano maging apostasy? Kaya mga kapatid, hindi totoo ang sinasabi nila na hindi maliligtas ang tao kung hindi umaanib sa grupo ni Felix Manalo na sumulpot noong 1914 na kanyang pinangalanan sa pangalang Iglesia ni Cristo. Hindi totoo yan. Kaya kailangan mangaral tayo mga CFD na mayroong gasa ng Diyos. Gamitin natin yan. Now, so malinaw na ang simbahan ang haligi at suway ng katotohanan sa mundo. So bakit ito maging apostasy? Grabe si Felix Manalo, no? Napaka-mali ni Brother Felix Manalo, no? So mga isuon ng tao, tama nga dili maluwas kung dili magpasakop sa tinod na iglesia. Pero kung ang gitukod ni Felix Manalo, dili maluwas ang tao kung dili dito magpasakop, dili na sinuang. Mali yan. Now, ano ba ang ginagamit nila? Ang Efeso 5:23. Inisquat ni Felix Manalo ang ipinahayag sa Diyos na isinulat ni San Pablo para sa Efeso. Efeso 5:23. Kaya ang bana mo ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo may ulo sa iglesia. Kung si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia na mao ang iyang lawas. Ito ang ginamit na batayan ni Felix Manalo nang hindi maliligtas ang isang tao kung hindi mapagbautismo sa kanyang lobo. So ang tanong, ito ba ay patungkol sa grupo ni Felix Manalo? Hindi. Kasi ang sinasabi dito na iglesia ay ang itinayo ng Panginoong Hesus na siya ang tagapagligtas. Bakit? Kasi ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang katawan. Kaya, kung ikaw ang ulo, pabayaan mo ba lang ang iyong katawan na masugatan? Pabayaan mo ba lang ang iyong katawan na maipit? Pabayaan mo ba lang ang iyong katawan na saktan sa ibang tao? Hindi. Kaya sinasabi sa Efeso 5:23 na ang Panginoong Hesus ay ang tagapagligtas sa kanyang iglesia kasi ang kanyang iglesia ay kanyang katawan. Ating basahin mga kapatid ang Colosas 1:18. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og ginabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og ginabuhi sa lawas. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng buhay sa kanyang katawan na walang iba kundi ang kanyang iglesia.
Kaya sinasabi sa Efeso sa 5:23 na ang Panginoong Hesus ay ang tagapagligtas sa kanyang iglesia. Kasi hindi maaari, aking balikan, hindi maaari na pabayaan lang ng ulo ang kanyang katawan. Hindi yan maaari. Tayo, mayroon man tayong ulo at mayroong katawan. Pabayaan ba lang natin na nating katawan ay masugatan, kagati ng mga langgam, kagati ng ahas? Hindi, umiwas tayo. Kasi ang ulo, nasa kanya ang kaisipan upang maproteksyonan niya ang kanyang katawan. Yan mga kapatid. Kaya sa Efeso 5:23 na ginagamit na matayag sa sikta Iglesia ni Cristo naman ni Manalo na ang hindi umahanib sa kanila ang hindi umahanib sa kanila ay hindi liligtas. Hindi yan patungkol sa kanila, kundi patungkol yan sa tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Na hindi maliligtas ang isang tao kung hindi siya magpabautismo sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Ating basahin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 16:15-16. Kaya sa inyo mga kapatid namin mga protestante, sana maintindihan ninyo ang banal na kasulatan. Na sinasabi nga ng Panginoong Hesus na hindi niya iligtas o hindi maliligtas ang tao kung hindi magpabautismo sa kanyang itinayo na iglesia. Ating basahin mga kapatid ang sinabi sa Ebanghelyo ni San Marcos sa chapter 16 verse 15 hanggang 16. Ito ang sinabi. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o isang nga pinimahing balita nga tusta ng mga tao. Ang motoo o magpabautismo maluwas sa panandili motoo sinutan. Ang motoo o magpabautismo maluwas. Saan tayo magpabautismo? Sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Bakit tayo maligtas? Kasi siya ang ulo sa kanyang iglesia. Hindi ipaintulot sa ulo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na ang kanyang katawan, na siya ang kanyang iglesia ay malaglag sa impyerno kasi kanyang katawan yan. Hindi tulad ng Panginoon Diyos na ang kanyang katawan ay mapaso ng apoy. Ano ba yung mapaso? Hindi. Kaya, ang isang tao ay maging kaanib sa iglesia na tinayo ng Panginoon Diyos na siyang tunay na iglesia ni Cristo ay maliligtas. Yan, kapatid. So, malinaw na kailangan ang tao upang siya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos upang siya ay maliligtas, kailangan maging kaanib siya sa tunay na iglesia ng Kristo. Hindi sa itinayo ni Felix Manalo. Kasi ang itinayo ni Felix Manalo ay hindi totoong iglesia ni Kristo. Kumamit lang sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At mababasa ba natin yan sa Bible? Ito mga kapatid, napakaganda itong tatalakayin. Sana makabigay ako sa inyo ng ideya sa inyong aking mga kapatid. Okay, ito mga kapatid ha? Thank you Lord. So, sinabi ni Felix Manalo na pinangalanan ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo ang kanyang grupo. At ito sa mga kapatid, ang San Mateo 24, 4 hanggang 5. So dito mga kapatid, malinaw na ating maintindihan na si Felix Manalo ay nagpayag na siya ang Kristo. Basahin ha? Na dahil sa sinasabi ni Felix Manalo ng kanyang grupo ay Iglesia ni Cristo, ipinayag niya na siya ang Kristo. At basahin ang San Mateo 24, 4 hanggang 5. Si Jesus bitumag, pagbantay kamo o ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan ng tao ang muhing kuhan, hindi naman ingon, ako ang Mesiyas o daghan ang malimbungan. Now, sa anong paraan o bakit si Felix Manalo ay nagpahayag bakit sinabi ko na si Felix Manalo ay nagpahayag na siya ang Kristo sa pamagitan ng pagsabi niya na ang kanyang logo ay Iglesia ni Cristo? Bakit? Kasi sinabi niya
na ang iyang grupo ay Iglesia ni Cristo. Diyan mga kapatid, ipinayag na niya na siya ang Cristo. Kasi ang tanong, bakit Iglesia ni Cristo ang grupo na itinayo ni Felix Manalo na hindi man siya ang Cristo? Kayo. So, ang paggamit ng ngalan o pangalan ay hindi nagpapahayag na siya na ang kanyang grupo ay totoo. At ito ay nagpapahayag, at ito ay, kundi ito ay nagpapahayag na siya ay fake na Kristo. Patungkol ni Felix Manalo. Kasi sinabi niya na ang kanyang grupo ay Iglesia ni Cristo. Na hindi man siya ang Kristo. Bakit Iglesia ni Cristo ang kanyang grupo? So hindi tayo maniniwala mga kapatid na ang grupo ni Felix Manalo ay Iglesia ni Cristo. Hindi. Kasi hindi siya ang Kristo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay yung unang pinamumunuan ni San Pedro. Yan mga kapatid. So malinaw. Malinaw na panglilin lang ang kanyang ginagawa. So, okay. Ito pa, no? So, hindi mapaniwalaan mga kapatid, no? Hindi mapaniwalaan na ang kanyang grupo ay ang kailangan animal upang maliligtas tayo. So, ang itinayo ng Panginoong Hesus ay ang tunay na Iglesia ni Cristo. At ito ang Iglesia Katolika. Kaya kailangan ng isang tao na umaanib sa Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang Iglesia Katolika upang siya ay maligtas o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan mga kapatid.